alam mo, ang tingin ko dyan is all of us, we have a right to speak. Pero wag naman natin saktan ng isa't isa. Especially when we're all on the same side. We are the people. Kailangan united tayo against these officials. Sila yung may power. So dapat hindi natin inaaway ang isa't isa. So tama yan. I mean, meron kayong pinupush, okay lang yan. You're entitled to your opinion. You're entitled to want these things. Pero, we're also entitled to say na hindi kami nagtitiwala dyan. Dito, sa kongresong ito, sa kongresong nagpakulong kay Doc Wee at saka kay Ka Eric, sa kongresong gustong mag-suppress ng free speech dun sa ginagawa nila sa SMNI, dun sa paggamit nila ng prangkisa para makatanggal ng isang network na na kung saan malakas yung kabilang kandidato. Hindi ba ito yung pang subvert ng proseso, hindi lang ng free speech pero pati yung eleksyon. Dahil merong nagpo-promote dun sa isang kandidato, anong gusto nila? Sila lang? Remember, kaliwat kanan ang bili ni speaker, supposedly, ng mga media outlets. Binabalita yan everywhere. Kung marami siyang binibili, hindi ba conflict of interest yung patatanggalan mo ng isang existing franchise? Kasi kalaban o kakompetensya ng mga ari-arian mo? Ay. Magandang gabi, ako po si Tixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. Hi po sa lahat na nanonood sa atin sa ating YouTube and Facebook. Okay, so today, there are two things, no? One that I wanted to discuss was itong indications that, nakakabagabag kasi yung denial ni House Speaker that they had anything to do, that the House had nothing to do with the People's Initiative. It seems just na, yun nga, sinasabi nga ni Senator Amy, how confusing. Parang ganon. She's very, how do you call this? She observed interparliamentary courtesy. Kumbaga. So, and then, of course, nag-post din si Senator Cheese Escudero, no? And said that, hindi yata tama yun. Okay, so, but before that, may rally ng Jesus is Lord, or prayer rally ng Jesus is Lord. And the opening was made by Senator Amy. And, kumbaga, medyo newsworthy siya. Kasi, nakita natin na okay, hanapin ko lang. Na medyo fighting words. Oo, dasal nga siya, pero parang campaign rally yung nangyari. Pero in the guise of a prayer. Now, this isn't the first time a politician has done something like this, but it's certainly worth noting kasi medyo nira-ramp up na yung rhetoric regarding the People's Initiative. So, just to give you an idea, ang sabi ni Senator Amy, yung mga highlights of that prayer were inilalapit ko sa inyo ang bayang ito. Kami po ay adya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit, pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Them's fighting words. Ito, palakasin niyo ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan. Kalooban at kalusugan. Interesting yung term na kalusugan, ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng may katapatan, simpatiya at pananagutan. Basbasan niyo po ng katapangan ang mga kapwa ko senador upang manindigan sa aming institusyon. Ipaalala sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ang ating Vice Presidente, kagandahang taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Pagiging matiisin, ano ba ang tinitiis niya? Haplusin niyo nawa ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Oops, nawala ako. Buksan niyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid. Palakpakan dun sa word na demonyo. Ipaalala niyo sa kanyang pangarap ng aming Ama para sa bayan, maging gabay niya sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Pakinggan niya ang sumamo ng nakararami, huwag biguin ang mga nagtiwala, huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa atensyon at sa bawat araw ng panunungkulan ay laging ihuli ang anumang pansarili. Prayer ba to o parinig?
Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipino. Ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyan. Manindigan para sa tama. Labanan ng puwersa ng mga mapanlinlang na umaabuso sa walang malay ng mga pamayanan dahil sa katakawan sa kapangyarihan. Kami po ay lumililong, itinataas ang aming mananalangin. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. So, bilang kami po lahat ay mga anak ng bayan at anak ng Diyos. So clearly, may message si Senator Amy. Pero this is blatant, ha? Hindi na ito parinig basta. This is a prayer rally at meron na siyang mga of course, she's trying to protect her brother. May mga parinig about katakawan, mga makapangyarihan, and so on. Diba? Mga demonyong nakapaligid. And of course, may mga keywords dito na mahalaga. Iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Protektahan nawa ang vice-presidente. Ang kagandahang taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin. Circle yan. Buksan niyo ang mga mata ng kanyang kapatid at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip, gisingin. Gisingin yung term na ginamit niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid. Okay. Them's fighting words. Hindi pa masyado yan ha, pero it's setting the tone kasi magkaka-Senate investigation nga at ang slight banta ay dyan ay ipatatawag daw si Speaker. Ngayon, we have to be careful with this, and I'm sure Senator Amy was also being careful. Careful kasi may interparliamentary courtesy. Ang interparliamentary courtesy means nirerespeto at sinisiguro na hiwalay ang mga kamara, yung chambers. So, at they accord each other the same respect they would if kunwari, the members of each chamber are members of the same chamber. Okay. Dapat patawag na siya. Bakit? Ano yung issue dito sa pagpapatawag? Why is it important? So, ngayon, isa-isa dahan-dahan, ilalabas na ng ilang mga senador at medyo maanghang na yung mga salita tungkol dito, nagre-react na sila tungkol dito sa reaction naman ni Speaker doon sa akusasyon na ni Senator Amy. Ang sabi niya, nagbayad yan, si Speaker, pinsan niya yan, pinsang buo, magkapatid, ang nanay niya at saka ang tatay ni Speaker Martin. Youngest brother ni Mrs. Imelda, si Benjamin, na father naman ni Speaker Martin. Okay? At ang sinasabi niya, si Speaker Martin daw mismo ang nagbayad ng mga pabuya sa bawat distrito na nasa halagang 20 million. So, di ba? Dun sa, and of course, ang sagot naman ni Speaker Martin, di totoo yan. Wala daw siyang kinalaman sa charter change, sa People's Initiative. At ang sabi pa ay, oy, kayo sa Senado, magtrabaho kayo, kami sa Kongreso, nagtatrabaho. Huwag niyong pakialaman ang People's Initiative. Yun ang weird, yun yung medyo unusual. Kasi, bakit? Because of interparliamentary courtesy, hindi ka naggaganyan. You don't trade barbs with the Senate. Kumbaga, the Senate and the House, they don't trade barbs at each other. Pwedeng individuals, iba yun. So, Senator Amy to Congressman Martin, one-on-one. Hindi dinadama yung kamara. Pero si Speaker Martin, ang balik niya, yung kamara, dinamay niya yung buong chamber, yung Senado. Trabaho kayo dyan. The implication being, at ilang buwan na niya sinasabi, mabagal ang Senado, hindi nagtatrabaho ang Senado, and so on. So, continuation lang po ito. Sumagot naman, both si Senator Chase who posted something at saka si Senator Villanueva. So, sabi ni Senator Villanueva, nakaka-insulto. Pero teka, tingnan natin. Ang sinasabi ng karamihan dito is, yung sagot ni Congressman Martin, ni Speaker Martin, was not exactly honest or forthright. So, tingnan natin, meron tayo ditong meron tayong slideshow. Sinulat ko kasi baka makalimutan ko kung paano, yung mga points ko. So how do we know that he isn't being forthright about People's Initiative? Ito,
ang sabi niya, in-announce niya to noong December 2023. So ito yung words niya. Nanawagan siya ng bagong saligang batas. Tapos sinabi niya, the 1987 Constitution provides for 3 modes of charter change: a constitutional convention, convening the House and the Senate into a constituent assembly, and people's initiative. Romualdez said, the manner in which the Senate and the House would vote on the proposed amendments in a constituent assembly remains in question. So sinasabi niya, pag nag-constituent assembly, hindi pa natin sigurado yan. Hindi natin alam kung paano yung botohan dyan kasi walang nakalagay sa saligang batas paano yung botohan. Usually yan, pag hindi maliwanag, sasabihin lang naman nila is voting separately yan. So the House votes, the Senate votes, tapos 3/4 each para maging yes. So, pero kung hindi makaabot ng 3/4, kunwari ang Kongreso nakaabot ng 3/4, ang Senado hindi nakaabot ng 3/4, hindi pa rin yan matutuloy. So, sabi ni Speaker, the House will prioritize Chacha in 2022 and sought the help of local government units for the People's Initiative. This People's Initiative, sabi niya, will be the grassroots approach whereby we will elicit the sentiments of the populace, and that constituent assembly can actually work hand in hand with People's Initiative, particularly when it comes for the expediency of time and efficient use of resources. Sa madaling sabi, magko-constituent assembly din sila, but they will work with having a People's Initiative. Hala, paano nangyari yun? Ikaw mag-i-initiate ng grassroots? No, sabihin na natin di ganun kaliwanag. Next, sabi ni Senator Amy, siya yung nagbabayad. So, ang sinasabi lang ni Speaker Martin, that's not true. Prove it. Medyo mahina yun. Wala siyang, But sige, controverted lang yan. Pero sabi ni Senator Amy, she based this on reports that were given to her. Sabi niya, definitely it was its office which offered 20 million per district. It was definitely his office where a number of his staffers, his own staffers, and attorneys are involved. Okay? Sabihin pa natin na hindi enough yan. Sabi ni Senator Joel Villanueva, nakaka-insulto. Kasi sinabi ni Speaker Martin dun sa kanyang sulat sa Senado ay, Senado, mag-initiate na rin kayo ng sarili ninyong People's Initiative. So parang inamin na rin niya, meron kami People's Initiative, kayo, mag-umpisa din kayo ng sarili ninyo. Parang pinapalabas niya, ingitera lang yung Senado, hindi kayo rin mag-umpisa kayo ng sarili ninyong People's Initiative. May mga reports din si Senator Villanueva na mga kongresista mismo at mga staff nila ang nagko-conduct ng signature drive sa kanilang mga localities. Okay? So, yun. So, ang indication dito, maliwanag. Ang People's Initiative ay Congress's initiative. So, ito na ay isa ring paraan na diskubre na ng Senado. Although they want to take it further, they will take it to a Senate investigation. Ipapatawag nila si Speaker, at siguro ilang mga kongresista o mga staff nila. Now, it's rare na ganito mangyayari na pinapatawag nila. So, sinasabi ng Senado, voluntary yan ha, hindi namin kayo pinipili at hindi namin kayo isasampina because of interparliamentary courtesy. Gayon pa man. They are pushing it. Kongreso, sumagot naman kayo. Hindi namin kayo pipilitin na pumunta sa amin sa Senado kasi co-equals tayo. Hindi namin kayo pwedeng patawag. Pero, mahiya naman kayo kung di kayo sasagot. Di ba? Saya nito. Ako kasi, divided they fall talaga. Nag-away na yung Kongreso with their makabayan. Yung makabayan ayaw na rin sa People's Initiative. Ayaw na rin nila sa charter change. Okay? Di sila tutulong. Dito naman sa Senado, hindi naman talaga nila gusto. At directly, kumbaga, yung People's Initiative ng Kongreso strikes at the heart of the Senate. Binibigyan nila they want to reduce the Senate into irrelevance. Lahat tayong pinapanigan dito, gusto ko lang pass the popcorn. But, di ba, tingin ko, kasi hindi ko talaga pinagkakatiwalaan itong Kongreso na to na mag-initiate ng charter change. O sila mismo,
ang mag-handle ng charter change. Di talaga, hindi ko kakayanin kasi ngayon pa lang lumalabas na kung ano yung mga ambisyon nila. So, marami kasi dyan, may iba kasi dyan na napaka-optimistic, ang babait nila. Ang tingin nila, o yan, basta charter change. Kahit sinong maglagay niyan. Kahit ano, hindi natin gusto tong taong to. Basta mag-charter change tayo, ay naku, talaga. Hindi. Alam niyo kung bakit? Once amyendahan na ang saligang batas, ang hirap kayang i-correct niyan. Ang hirap kayang ibalik yan sa dati. Tapos may mga kadmamahan pa na, uy, wala kaming kinalaman sa People's Initiative. So, ang laking coincidence naman yan. Nasasabihin mo, wala, we have to change the Constitution. Ang bagal ng Senado. They're not moving. Oh, laking coincidence. Charan! Biglang your wish is my command. Meron na itong People's Initiative. And charan! Sila rin sila yung ultimate beneficiary niyan. Kasi lalakas powers nila, di ba? Irrelevant ang Senado. Kahit Kongreso at Kongreso lang ang umariba, maipapasa nila yung proposal to amend the Constitution. Di naman sila masyadong halata nun, Sabi nga ni Senator Cheese, how can he deny that he has anything to do with People's Initiative when he actually boasted about it last December? At yun nga yun, yung sinabi niya na, pwede gamitin natin yung People's Initiative hand in hand with the Constituent Assembly. Ganun. Hand in hand. Naks. So, sabi ni Gier, calling out the correct movement members na napakarabid, push lang ng push daw, Chacha. Alam mo, ang tingin ko dyan is all of us, we have a right to speak. Pero wag naman natin saktan ng isa't isa. Especially when we're all on the same side. We are the people. Kailangan united tayo against these officials. Sila yung may power. So dapat hindi natin inaaway ang isa't isa. So tama yun. I mean, meron kayong pinupush, okay lang yan. You're entitled to your opinion. You're entitled to want these things. Pero, we're also entitled to say na hindi kami nagtitiwala dyan. Dito, sa kongresong ito, sa kongresong nagpakulong kay Doc Wee at saka kay Ka Eric, sa kongresong gustong mag-suppress ng free speech dun sa ginagawa nila sa SMNI, dun sa paggamit nila ng prangkisa para makatanggal ng isang network na na kung saan malakas yung kabilang kandidato. Hindi ba ito yung pang subvert ng proseso, hindi lang ng free speech pero pati yung eleksyon. Dahil merong nagpo-promote dun sa isang kandidato, anong gusto nila? Sila lang? Remember, kaliwat kanan ang bili ni speaker, supposedly, ng mga media outlets. Binabalita yan everywhere. Kung marami siyang binibili, hindi ba conflict of interest yung patatanggalan mo ng isang existing franchise? Kasi kalaban o kakompetensya ng mga ari-arian mo? Ay. Sabi ni Ma'am Oseng, if for anything, these exchanges at least bring the faulty mechanism of People's Initiative. They have to come up with a solution to enforce checks and balances without acknowledging public sentiment with full transparency and clear information. Yes, tama po yun. Kasi walang debate pagdating sa People's Initiative. Hindi sinasabi ng mga justices or even ni Justice Carpio na invalid ang People's Initiative. Pero yung pwede lang nilang i-propose ay yung mga hindi masyadong delikado because importante ang diskurso. So the way it is standing right now, RA 6735, does not provide for a campaign period. Does not provide for an information campaign. It does not provide a venue for discourse. Does not provide a venue where people can, objectively or calmly discuss. May mga grupo dyan, at hindi na ako nagpaparinig dito, alam na nila kung sino sila, na sobrang believe sila sa posisyon nila, nangaaway ng lahat ng tao. Biktima ako niyan. Nung sinabi ko lang, hindi pa ako sure about federalism or parliamentary, sunod-sunod, look, this is what she's doing. Hindi pala siya palo sa federalism. Hindi pala siya palo sa parliamentary. Huwag tayo makinig sa kanya, tanga siya. O sige, tama yun. You had the opportunity to convince me, that opportunity is gone. At least for you. I might listen to somebody else, pero yung sa'yo, wala na. Shut down na ako sa inyo.
And tayong nakakaintindi, tayong nakakaalam na hindi nag-work yung mga ganyan, tayo yung mahinahon. Tayo yung wag tayong, as much as possible, lalo na sa ordinaryong mamamayan, wag tayong nagbabash. Pwede i-bash yung mga trolls, lalo-lalo na fake naman yung mga accounts nila. You can't hurt the feelings of a troll kasi hindi tao yan. Sabi ni Dear, kilala ko yan. Sino kaya? Sabi ni Ma'am Maylene, papunta pa lang ng HOR, ang bayan pabalik na. Lokohin nila mga baga naman si Ma'am. Okay. Sabi ni Ma'am, hi kay Antonio Torres, sabi ni Ma'am Judith, ang tingin ko kay Speaker Martin ay parang uy, grabe naman, huwag naman ganun. Hindi naman ganun eh. Ang tingin ko lang is that he's seeing an opportunity for his own advancement. At syempre, tao siya, gusto niyang i-grab yung opportunity na yon. Unfortunately, nakakaligtaan niya, he works for the people. So, yun eh. If our public officials are not working for us, are not working for the people, then why are they there? Ang problema nga is that they have grown so powerful. Itong legislature, they're so powerful. You can't take them out of office. Wala silang recall elections. Wala silang ang administrative cases, you can't have them dismissed. Gusto nila, ethics committee lang nila ang pwede. Hindi natin pwede makuha yung salin. Yung mga trolls dyan na nag-bring up pa ng issue ng salin ni Presidente Duterte, hingin nyo kaya yung 300 na kongresista game. So, at saka okay lang naman, we understand na merong gusto ang speaker, pero huwag niya namang gagamitin yung pangalan natin. Huwag niyang sabihin na para sa taong bayan ito. Huwag niya sabihin na dahil ikaangat ito ng ating ekonomiya. Huwag ganon, sir. Hindi niyo nga sinasabi kung ano yung problema sa ekonomiya na sinusolusyonan niyo ng charter change. Di ba? So, sabi ni Karaoke Bear, powerful nga, unpopular naman. Kulelat naman sa survey si Martin Romualdez. Ano yan? Hoy, sinusuka ka ng mga tao. Sabi ni CR, I must admit that the speaker has good convincing power among his co-congressmen. Siyempre, speaker siya. Ano ba? The speaker is a very powerful person. He can determine kung sino makakatanggap ng additional funds based on the ang laki ng discretionary niya. Sino ba yung may hawak ng travel expenses na additional, yung mga hindi kasama sa MOE na travel expenses? Speaker may hawak. At ang nagdi-disburse niyan, yung sa finance. Sino yung head nun? Hindi ba si Mrs. Speaker? Sabi ni A&A, bakit po kaya di nila upuan ng Presidente, Vice President, Senate, and Congress to amend the Constitution? Kasi hindi po pwedeng ganyan. 3 paraan lang po ang sinasabi sa ating saligang batas, and no, they cannot meet about that. Sila lang magmi-meet? Teka muna. Bakit puro opisyalis ang binanggit mo? Presidente, Vice Presidente, Senate, and Congress. Tayo, di nila tatanungin? We did not elect them to do that. Hindi natin sinama sa konsiderasyon natin nung binoboto natin sila na uupo sila sa Constituent Assembly. Walang usapan na charter change nung eleksyon. Walang ganun. May mga ilang tumakbo na they were clear. Yan, si Robin Padilla, maliwanag. Charter change talaga yung plataforma niya. Ako, I know I voted for him anyway, pero yun maliwanag. Yung iba, mga kongresista ng mga nandyan, gusto ni Speaker Martin and Tonses, gusto rin nila. Hindi Kami, hindi nyo kami tatanungin. Ano ba kami? Kailangan nyo lang kami pagbotohan na, pero pagka gawaan na ng batas, pagbabago sa saligang batas, suddenly, tsipwera na kami. Naman. At saka para namang hindi kami nakakahalata. Doon sa Congress investigation on SMNI, sa Committee on Franchises, nasa likod ng isip namin, parati, the fact na tinethreaten nyo, natatanggalin nyo yung prangkisa ng isang network. Samantalang maliwanag naman na may pinoprotektahan ng interest dito. Sino bang mga may-ari ng network na nakaupo dyan? O ibang mga media? O mga nag-aasam na magkaroon ng sarili nilang network? Sabi ni Josh TV, ang masakit kasi may bayaran sa People's Initiative. Sabi ni Ma'am Noor, wag naman
At dyan si Sara, oy, isama pa rin natin sa dasal ang ating representative na si Sara makinig sa mga tao, even BBM supporters sila. Ano daw? Sabi ni Lovefinity Channel, unfortunately dahil sa showdown nila, talo ang taong bayan dahil wala silang trabahong nagagawa na dapat mga batas para sa ikauunlad ng bayan at kauyusan ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Totoo nga rin yun. Ano ba? So in the meantime, bakbakan sila tungkol dito sa charter change. Sinang nag-aayos ng problema sa pagkain, sa kuryente, sa tubig, sa transportasyon? Naku, wag nilang sasabihin na itong economic provisions ay isa form ang pag-aayos nila sa mga basic na problema natin. Anong kinalaman ng ng advertising at sa pagkain? Meron pa sila yung sa edukasyon. Gusto nila may foreign ownership ng education. O tama, bumalikwas na nga talaga kayo. Benta na natin ang buong Pilipinas. Sabi ni Ma'am Chisa, diet na kami dito, attorney, kasi sobrang mahal ang rice. Rice is life. Sabi ni Ma'am Mia, sa palagay mo, saan a-attend si Senator Amy bukas, sa Davao o sa Manila? Alam niyo, madam, hindi naman po iniimbita si Senadora Amy sa mga ganyan eh. Doon lang siya, pagka dahil author siya ng isang bill na pinirmahan ni Presidente, doon lang siya nakita uli sa Malacanang. Alam niyo ba yun? Sabi ni Rara Avis, well, masusubukan din ang ability ng executive department now na nagkakagulo sa legislative. Bakit na nasabi yun? Sabi ni Ryan, next time mag-all caps ha, 5 years na po magsusupply ng bigas ang Vietnam. Busog-lusog na naman ang mga smugglers. At saka importers. Okay, sabi ni... ito na naman, si Random 03. Naniniwala ka pa ba kay Amy? Kung meron, di na kayo natuto. Ito na naman po tayo. Okay. Naniniwala kay Amy, bakit ganyan kayo magsalita? Unang-una, politics is numbers. Okay? Kahit tayo, taong bayan, kung gusto natin ng pagbabago, kailangan marami tayo at maingay at malakas ang boses natin. But we can't do it if we keep trying to divide ourselves at nag-i-itsipwera ka ng sarili nating mga kakampi. Sure, we probably don't like her, we probably don't like what she does, we probably don't like the fact that she's a Marcos. Okay, but she's saying the right things. Para sa akin, kung united tayo sa goal, hindi ko nakikwestiyonin yung background mo. Aba, ano bang kailangan para sa inyo? Kailangan pa ba mag-apply ang mga tao na gusto mong kakampi? Kailangan pa ba may certificate of good moral character, NBI clearance, police clearance, court clearance, ano pa ba? Diba? Recommendation from 3 people of 3 citizens of high moral character, chuchu, ganyan. Kailangan pa ba yan? Dear, laban to. Makikipag-anuhan tayo eh. Nakikipagbardagulan tayo sa gobyerno. That's a very powerful entity. Tapos mamimili ko, hindi kita gusto, ayokong kakampi ka. Talaga, ako hindi ako mamimili. Kung lahat tayo nagkakasundo doon sa goal, magkasama tayo. Hindi ko nakikwestiyonin na, ano ba last name mo, ha? Diba? Mahihirapan ako kung dilaw yon, of course. Pero, hindi ko rin sila, kumbaga, hindi ko sasabihin na, dito kayo sa tabi ko. Pero, mag-a-agree ako sa sinasabi nila. Hindi ko sila gustong bigyan ng power, ha? Hindi ko rin sila gusto bigyan ng credibility. Ganyan pa man kung tama yung sinasabi nila. And like I said, kailangan pa ng application form, tsaka yan, may probationary period pa para dun sa mga kakampi natin. Politics is numbers. Pag na-sense, nakukonti lang tayo, tapos tayo. Goodbye. Welcome kung yung presidente na ayaw niyo maging presidente, matatawag niyo na talaga siyang presidente. Sabi ni Jean, akala po yata sikyo ang laro, napipili ang kalaro sa agawan ng base. Sikyo? Agawan base, alam ko, pero sikyo. It's about numbers. Why would you diss-eye me when she's saying the right things? Sabihin, naniniwala pa ba kayo? O kaya, tayo pa, kami pa talaga yung iinsultuhin mo. Ay, di na kayo natuto. Bakit? Sinabi ko bang gagawin ko siyang presidente? Ha? Sinabi ko bang, gagawin ko siyang reign of the universe? Nag-a-agree ako sa sinasabi niya. At kung kailangan, tumindig ako sa tabi niya
Kahit hindi ko gusto yung ibang politics niya, abay titindig ako sa tabi niya kasi iisa yung goal natin. Yun lang yun. I don't have to trust her with my kids' lives. Bakit? Di ba? Hingi pa ba ako ng ng kung anik-anik dyan? Hindi ko po pinababantay yung mga pusa ko sa kanya. Nahihingi pa talaga ako ng NBI clearance. Sabi ni Ma'am Anita, I salute Senator Amy sa ginawa niya. Remember, kamag-anak niya mga sinabihan niya in public, buwis-buhay din yan. But I wouldn't say rin naman that. I wouldn't go overboard. Actually, pwede siyang magsalita. Unang-una kapatid siya, hindi siya babarili. Diba? She will not get harmed directly. But she could lose political capital. Tama kayo, buwis reputasyon. Yeah? Mayaman naman siya, hindi naman siya mamamatay sa gutom. Gayon pa man, taking a stand against the family, a family notoriously known to stand together, iba yun. Besides, we don't even have to make her a hero. We're not even saying that. What we're saying is that we agree with what she's saying. Tama yung sinasabi niya, and hello, it's a prayer. Sasabihin ninyo, naniniwala pa ba kayo kay Amy? Oh, naniniwala akong nagdadasal siya. Bakit ba? She's not running for elections. She wasn't praying because tumatakbo siya. So, kahit sabihin mo pa, sanay na sila sa mga ganyan laro. Ayoko kasi mabawasan ng kakampi. Gusto ko marami tayo eh. Gusto ko, yung needless na awayan among ourselves who agree anyway, ay mabawasan. Sila konti lang, sa totoo lang, ang meron sa kanila, power that we put with them. Sila yung kalaban. Hindi tayo isa't isa. Together, powerful tayo. Pero pagka tigi-tigisa lang tayo, hindi. Hindi natin kakayanin mag-isa. So, kailangan marami tayo. And you know what? Yung mga ganyan nagsasalita, hindi ako nakakasiguro na nanggagaling dito sa panig natin. Bakit kailangan siraan siya? Bakit? Ano yung purpose niyan? Para mawala sa atin yung malalakas ang boses? Remember, iilan lang ang kakampi natin na nakaupo sa pwesto. Di lang yun. Yung mga tanong ninyo, kakampi ba talaga? Abay si Inday na nag-endorso. So, anong sasabihin ninyo sa akin, hindi kayo naniniwala kay Inday? So, ang sinasabi ko lang, tama yung mga sinasabi niya. Tama yung mga nilalabas niya. Tama yung mga bakit ko sasalungatin yun? Dahil petty ako, ganon, kasi hindi ko siya gusto. Ano yung ayaw natin sa kanya? Hindi ako sure. Why? At iba pa, alam mo kahit sino dyan, kung pareho tayo ng hangarin, kakampi kita, kasama kita. I won't diss you. Pakialam ko dun sa nakaraan ninyo. Alam mo, Glory, unang-una, hindi mo yata ako kilala. Hindi ako high blood. At saka yung sa sinasabi mong isa lang yung sinasabihan mo, hindi ma'am, kasi lumilitaw the same statement over and over in my feed. Sinagot ko yesterday, sinagot ko rin the day before. Bakit? Kasi may mga taong gustong mag-divide sa atin. At yung prinsipyo po na yun ang sinasagot natin, yung doktrina, yung ginagamit nilang weapon sa kanilang communications plan, sa kanilang communications warfare, yan po ang pinupurol natin. Kaya yan sinasagot. At hello, kung hindi mo ako kilala, wag mo akong tatawaging high blood. Ingat-ingat tayo. So, simple lang eh. Pare-pareho tayo ng hangarin. Yun. Yun at yun lang. Yung personalan, walang yan. Walang, yun yung idea eh. Sa politika, you criticize. I-criticize ninyo yung polisiya. Minsan, criticize nyo yung decision. Pwedeng i-criticize yung sinabi. Pero yung mamemersonal ka, somewhere down the road, kakailanganin mo yung tao na yon. Ano yung sinasabi nila? The same people you step on the way up are the same people you will meet on the way down. Politics is numbers. Why do we have to make more enemies than we actually have to? Bukod pa dyan, yung mga nagsasabing, ay nako, hihiwalay na lang kami mga taga-Mindanao. Alam nyo, yung mga ganyang usapang sedition yan, ingat-ingat kayo sa salita ninyo. That's not what we're after here. Hindi tayo nandito, kaya nga tayo galit sa ating mga sa mga nakaupo sa power kasi makasariling interest lang. Sarili nilang probinsya, sarili nilang pamilya, sarili nilang projects o negosyo. Tapos ganyan din yung papakita natin, ano yung kinaano natin? Ano yung moral high ground natin sa kanila? Yung, sige, puprotektahan ko lang itong pamilya ko. Ito lang region ko, ha? Hindi, bahala na kayo.
Pilipinas, bahala na kayo, hiwalay na lang kami. Talaga? There's a reason it's called sedition. Di ba? Hindi ko rin inaaway si Banatbay. In fact, magkakaibigan kaming lahat. Pero, bakit? Entitled din naman siya sa opinion niya. Ang sinasabi ko lang, di ako palo dun sa opinion na yon. Kasi, kailangan natin ng kakampi. So, ano yung goal dito? Aba, itigil natin yung charter change na gusto nila. Kasi, alam natin kung saan papunta yan. Alam natin yung gagawin nila with that power. The Congress, the Speaker is asking for greater power. Huwag natin i-sugarcoat yan. Huwag natin sabihin lang na they're rendering the Senate irrelevant. Paki ko sa Senado. Pare-pareho kayo lahat ng excesses ninyo. But, Congress, under the leadership of Speaker Martin, the same leader na nag-oversee ng hearing sa SMNI, yung mga detentions, dinetain si Governor Mamba, di ba? Ng Cagayan. Dahil hindi siya sang-ayon, hindi siya panig dun sa sa pag-expand ng ng coverage ng US bases dito. Kailan pa naging bastos yun to the point na kailangan siyang i-detain. So sabi ni Jifeng, we must be united for the leaders who have a heart for us. No, we're not united for certain people or personalities. We're united to do the right thing. It so happens na si Vice President Inday at si former President Duterte also believe that. We're not here to create a cult. We're here, we protect them, we support them because they're doing the right thing. They're trying to curb the excesses of certain people who happen to be from a certain family. Diba? Sinisiguro nila that the power rests with the people. Pag ganyan ang nangyari, do we even really have the illusion of choice anymore? Do we even have that? Kasi ang totoo niyan is, parang, look at the leaders that we have. Sila-sila lang yan. Every election, kunwari pumipili tayo, pero yung totoo niyan, sila-sila lang talaga yung nananalo. Kung hindi isang family, another family, but all of them, the concentration of power is on all of these people. Minsan, may nakakalusot na hampas lupa, nakakapasok dyan. Pero inaabot lang 3 buwan, tapos paaalisin din. Diba? They don't want ordinary people there. They don't want people like the Dutertes who understand the common people. So hindi tayo nandito to unite for certain leaders. No, we're here to unite, to do the right thing, and to make sure that the right laws are passed. To make sure that if we're going to be united under a single constitution, that constitution should reflect our wants, our needs. Ito sabi ni Ma'am Oseng, it's very risky to give disproportionate powers to the ones holding the public purse and make the policies of mechanizing implementation. They will just have their cake and eat it too. Ayun, sabi ni Charlie Medina, maybe we can judge Senator Amy based on what will happen on her, to her. May PI hearing sa Senado, actions versus words. But, define what actions are. Kayo naman, ang iniisip ninyong action, isusugod sa kalye, hindi naman niya trabaho yun. Trabaho niya, senador siya. She will ask the questions in a Senate investigation. She'll make a proposal for a law. Pero tandaan ninyo, by cam, 2 ang kamara natin, 2 ang chambers. Kahit mas ma-convince ni Senator Amy yung mga kasamahan niya sa Senado of whatever law she's going to pass, kung galit sa kanya ang Kongreso, sa tingin niyo mapapasa, and are you going to blame her for that? Like I said, hindi ko siya pinapanigan, but I really want to battle for rationality here. Let's not make unnecessary, pick unnecessary fights. Judge ninyo. We judge people all the time, every day. But every time we judge them, hindi yung final judgment na, ay, hindi ka masyadong nag-perform this time. Out ka na forever sa buhay ko, block ka na. In the future, paano kung kailangan niyo ulit? Yung signature ng isa pang senador. Hindi sinara niyo na yung pintuan. Our tendency is to go extreme. Ay, ayoko na sa kanya kasi ganito. Later on, may tama na yung ginagawa niya. Ayaw ko pa rin kasi I will judge them based on their past. Wala na, di tapos na. The people who can still do you good, in-out nyo na.
Eh, ang politika, hindi ganyan. Walang permanente dyan. Di ba? Hindi ganun ang politics eh. And hindi rin dapat tayo ganun. Para sa akin, whatever works for us. Tayo yung taong bayan, tayo yung inaalagaan nila. Dapat kung ano yung nakakaigi para sa atin, sa lahat ng taong bayan, yun yung pipiliin ko regardless of their past, their last name, regardless kung hampas lupa ba yan, mayaman, hindi mayaman, whatever. It's the unity of purpose na hinahabol natin dito. Sabi ni O2579L, sa YouTube lang ako nag-watch ng live niyo po. Kaya pala naka-side view, TikTok pala yung isa. Sorry po. Hindi ko ba na-explain? Naku, pasensya na. Ay kay Ma'am Amor? Nakalimutan na yun. As to the military, do you think Attorney DDM is gradually and clandestinely losing support from the AFP, especially amid issues of MUP pension, possible resumption of peace talks with the CPP, NPA, etc.? Ganito yan. The military has a very strict code. Okay, yan ang kailangan alam natin. Lahat sila, they're bound by a code. Simple lang yan. And this is a lesson in history. Bakit ba tayo may militaries? Gusto niyo ba yung kwento na yon o iyan na natin just this person, this AFP? Ako ang tingin ko, basa ko, based on my own discussions with my own friends who are still in uniform, they will abide by the Constitution. Now, we have to look at that statement very carefully because the Constitution lays out what the mandate is of the AFP. Di ba? First, ang nakalagay sa saligang batas, the authority over the military is always a civilian authority. The president, although he is the commander-in-chief, is always going to be a civilian in order to command the military as the highest authority. So, ibig sabihin, these are limitations on the right to bear arms kasi. Ngayon, the second one is, the AFP is the protector of the people and of the state. Our Constitution granted them that decision, that if the state should move against the people, they are required to protect the people. So, I don't know if the question is whether or not they support the president still, but whether or not the people are in need of protection. Yun po yung dapat, yun po ang tingin kong tinitignan nila. Nag-monitor din po sila sa ating mga diskusyon. They're not allowed to participate even in partisan political discussions as well. I mean, of course, they're entitled to free speech still and all that, but as a matter of military discipline, hindi nila pwedeng i-publish yung kanilang mga saloobin. So I think it's not about whether or not they still support the president, but whether or not the people are in need of their protection. Because then, they continue to abide by the Constitution. Ike Sherwin, sabi niya, may law po ba ang Pinas how to No. There will be no law that will seek to dismember the country. Okay? Why? Why do you want to do that? Why are you even asking that? Sabi ni John Ray, assuming Chacha is passed, magiging parliamentary system po ba tayo? You know what the problem is? The problem is we don't know. Kasi what they're seeking here is greater power for the Congress. What they're going to do with that power still remains amorphous to this day. Diba? Nasabi nila, economic provisions. Once binigay niyo yung power dyan sa Kongreso, you think hindi nila pagsasamantalahan yan? Sabi ni Red Martian, ask lang kung ang PI is based sa signatures ng taong bayan para sa Chacha, pwede bang mag-execute ng isa pang PI against naman sa Chacha? Third, wala kasing batas for that. Yung against sa Chacha. You don't have to be against it. All you have to do is not sign. Diba? Sabi ni says MO5, as I Google po, papol po yata si late Senator Miriam Santiago sa Chacha since naging prof siya ni PBBM. Bakit? Ano yung gusto niya sa Chacha? At ano bang tingin ninyo, sir? Sa tingin ninyo, pare-pareho ang Chacha? Sa tingin ninyo, Senator Miriam said very specifically, pabor ako sa People's Initiative as a mode for charter change to empower Congress so that they can render the Senate irrelevant. Did she say that? Because, you know, yung mga generic statements like that, they don't address the issue. Are you saying na dapat mag-chacha tayo because Senator Miriam was pro-chacha and that's why the president is also pro-chacha. And therefore, no matter what kind of chacha there is, pro-chacha tayo because Senator Miriam said so.
Not sure that's going to be logical. We are not against Cha-Cha in general. We are against this particular one. Number one, dinadaya nila yung signatures. Number two, walang diskurso. Number three, oh my gosh, they're proposing to give greater powers to the to Congress. Okay? Plus, they're being so vague about the economic provisions that they want to change. Where is the discussion? Where is the people's involvement? You want to talk about charter change, you don't even tell us with any level of transparency how you're going to do it. Aba, sinabi lang niya nung Disyembre, well, I think we're going to do it this way. Fing! Suddenly, oy, ayan na, meron ng charter change to people's initiative hand in hand with constituent assembly. Ala, hindi naman people na yan. Paano naging people's initiative yan kung initiated by Congress? Okay. Checking the other, ano. Sabi ni Andre, tama po ito. Nagtatanong ka lang sa budget. The budget na, ano, that's composed of taxpayers' money, di ba? Tapos magagalit pa yung Kongreso. So mahirap po pala magka-Cha-Cha kasi bawat province magkakaroon na sila ng sariling power. Hindi! Cha-Cha means charter change. Hindi pa nga natin na pag-uusapan kung ano yung babaguhin sa Cha-Cha. Tapos, ayan na, secession na yung pinag-uusapan natin dito. Hindi pa po. Kailangan, kung babaguhin natin yung saligang batas, kailangan una, i-discuss natin kung paano babaguhin. Di ba? Tapos second, i-discuss natin ano yung mga problema na sa tingin natin ang solusyon ay charter change. Hindi magpo-propose tayo, type ko yata parliamentary na may royalty, hanap tayo ng royal family dyan. Di ba? So, babaguhin natin ang constitution because we wanted to, wala lang, type ko lang. Di ba? Wala lang, kasi tingin ko, maganda yan, yung mga oye, ganyan, nakawig-wig pa sila, gano'n. Tapos may magsasalita yung Reyna, parang ganyan. What is the problem that we are seeking to solve through charter change? Di-discuss yan. So, before we actually start proposing the changes to the Constitution. Na-skip natin yung step 1, step 2. Ano yun? Hindi tayo aabot dun sa sa federalism or parliamentary or whatever it is. Kung yung first 2 steps hindi natin ginagawa. Suki, don't scratch that. Ay no, Suki. Eva, get down. 2 of my cats look alike. I always mistake one for the other. Sabi ni Peace Not War, Myanmar don't care, kahit galit ng mga tao sa kanila. Ang yabang pa sa interview kahapon, akala mo siya may hari ng Congress. I think some people are just so used to being up there. Diba? There's some people who are so used to looking down at other people, they don't know any other position. No Matuto TV, sabi niya, MOE is a result of the 1987 Constitution. Palitan na yan. What exactly in the Constitution says na pwede yan? Please tell me. Because if that's what you're proposing, so umpisang-umpisa pa lang sa floor, they'll blast you off. That's not how the debates are going to be conducted. First of all, you're going to say, okay, the problem is a lack of transparency in Congress. Now, let's look at the Constitution. The Constitution does provide for transparency. So that's not the problem. Diba? The Constitution requires accounting. The Constitution requires the Commission on Audit to oversee that accounting and that transparency in the disbursement of funds, in government expenditure. So, what part of that is the problem of that is traceable to the Constitution? Andun, maliwanag naman sa Constitution. Therefore, in all likelihood, the problem is the execution of those provisions. Is that now an issue of charter change? What are we going to change in the Constitution to ensure that an accounting is made? You don't put those things in the Constitution. The Constitution speaks in larger terms because you derive all laws from that. The Constitution is not going to be a very specific law. So what we need isn't charter change for that, but the execution of a law. Right? Now, why don't we get that law? Because the people in there are imbued with self-interest. Can you now legislate against self-interest? Yes, of course. Can you put it in the Constitution? Maybe. Siguro yun ang pwedeng baguhin. Pero how exactly are you going to state it in the Constitution? What part
Is that going to, are you going to change in order to get that particular provision so that we can limit the powers of Congress? That's how you think. That's how you're going to change the Constitution. Alam mo kasi, iba yung unconstitutional. Why do you think ergs? Okay, ganito yon. When you're talking about the Constitution, you see it everywhere. And you're assuming that the Constitution is always going to be the answer to everything. Sinasabi mo, bakit hindi naging unconstitutional ang MOUE? Because nobody has brought the matter to the Supreme Court. It is the Supreme Court that will decide that. So if you want to declare, have it declared unconstitutional, take it to the Supreme Court. Now you're going to ask, bakit walang abogado na gumagawa nun? Eh bakit hindi ikaw? Sabi ni Tej, hindi naman MOUE ang problema. Ang problema, concurrent resolution number 10. So now it becomes an issue of whether or not these two can issue concurrent resolutions or what can be the coverage of concurrent resolutions. I think what we should include as a law is for the people to be able to question, to make it easier for the people to question what is going to be in the what Congress can do. Ako, number one, gusto ko may recall elections yung mga kongresista natin. And that includes a recall election for whoever is sitting as speaker. Yun, dapat may recall election. That way, everybody has to take care of everybody. The congressmen, they have to take care of the people in their district. Otherwise, ipaparicall sila. Ngayon, paano kung yung problema natin ay yung kongresista ay gumagawa ng national laws that affect the rest of us? Para sa akin, gawa tayo ng batas na pwedeng mag-recall election at pwedeng kahit saan manggaling yung recall election and provided na yung fault niya exceeds his jurisdiction. Meaning, hindi yung fault niya nasa limited to his district only. No, gumawa siya ng batas. Apektado tayo. Let's say, yung kongresista na yun, pasimuno ng example lang to, rice tarification law. Hala, pa-recall kaya natin to, na tayo apektado eh. You equate power with the length of their term. How is that power? But, you know, hindi ba overpowered masyado? Hindi. Actually, I don't mind long terms as long as pwede natin silang tanggalin pag hindi na sila nagsaserve sa taong bayan, di ba? Sabi ni Well Falks, no problem with the Constitution. The problem is greedy politicians. I think the world over, it's true. Sabi ni, hindi ko makuha yung name mo. Observation ko lang po, some of the audience dito, hindi pa po gaano naiintindihan ng Chacha. Ibig sabihin, hindi pa gaano na-explain sa layman's terms. Then, i-railroad lang ni Speaker ang process by bypassing the sambayanan. Totoo yun. Okay, everybody seems to be obsessed dun sa ano. Sabi ni Chris M, what do you think of the kick-off party of PBBM tomorrow versus Duterte prayer rally in Davao? I don't think one is set up to go against the other. Hindi talaga, hindi ako. Yung sa Davao, pretty much localized yun. Kasi unfair yan sasabihin ninyo, it's the Luneta rally versus the Davao rally. Medyo localized yung Davao rally. Tapos yung Luneta rally is a government one, it's government sponsored. So it's not one versus the other. Kumbaga, baka sabihin ng mga tao, yay, mas maraming nag-attend dun sa Luneta. Talo ang Davao. Bakit natin kino-compare? Magkaiba naman yata yung purposes nila. Sabi ni Ma'am Mia, lilipat siya from Facebook to YouTube. Ika, napapabayaan ko yung TikTok. Sabi ni Ma'am Chinita, Chacha for me, the main purpose is para mapalawig yung termino nila. Yung chismax na umiikot, na madadagdagan yung term ng ilang sitting officials, I think there might be a grain of truth to that. Sabi ni Khalif, yun na name, we want Chacha, just not spearheaded by the current Congress, shrouded by people's initiative. Yes, and I think before, I want to open all possibilities to being able to solve our problems. So, ano yung matinding problema natin ngayon? Gusto ko unahin yun. Mahirap ang problema sa pagkain. Nasa saligang batas ba yan? Oops, wala.
Hindi yan yung issue. In fact, yung ini-introduce nilang issue na foreign ownership of land ay baka lalo pang mapeligro yung problema, yung pagkain natin, yung production natin ng pagkain. So, no, that's not it. Baka sa transportation, baka sa kuryente, pwede. Yan yung mga problema, di ba? 5 yung medyo natin, kuryente, tubig, pagkain. Tubig, tingin ko, hindi yan charter change. Batas ang kailangan dyan. Kasi, simple lang yung provisions ng saligang batas tungkol sa tubig. Natural resource yan, extraction of natural resources, Philippines only. And only for Filipinos. Kasi minsan kinukulang na nga tayo eh. Nasaan na yung mga moderators ko? Andito ba? Sabi ni Ma'am Maggie, problema ng Pilipinas ang magnanakaw sa gobyerno. Kaya dapat may death penalty para sa mga magnanakaw ng kaban ng bayan. Ako, well, hindi ako palo. Alam niyo kung bakit? Ito yung napansin ko ha. Bihira yung judge na gugustuhin nila i-impose yung death penalty. It's so scary for them. So iniiwasan lang nila. Pag ganun kabigat yung penalty, it's less likely na may impose yun. Ganun lang po talaga, human nature. Okay. Ito, sabi ni Jay, barangay officials were allegedly promised no elections next year para ma-extend terms nila kapalit PI. Hala, ayan na po. Wow. I mean, I was hearing vaguely something like that, but thank you for articulating this. My gosh. Well, paano tayo mahihikayat para mag-charter change? Kung dinadaya nila dito pa lang sa People's Initiative, di ba? Sa tingin nyo, hindi tayo dadayain sa paggawa nila ng mga provisions sa saligang batas? Sabi ni Poflogen, ano na nangyari? Bakit ginaganito tayo ng mga taong may maitim na hangarin? Kailangan yata lumabas na tayong mga mamamayan. Well, kailangan mag-ingay tayo. Yan po ang una. Kailangan ma-convince natin as many people as possible. Look, ilan ang mga tao dito sa Pilipinas? 117? 111? Something like that. Ilan ang mga botante? 80, 90 million. So, kailangan natin ma-convince a significant portion of that. Kailangan lahat tayo, not only that, there's so much that we have to make sure that we're doing while we're doing this. Now, united we stand. Kakalimutan muna natin yung mga regional divisions, yung Imperial Manila, yung mga buwisit na Tagalog na yan. Yung mga ganyan na salita, kalimutan na natin yan. Pilipino tayong lahat, mga botante at ino-oppress ng ating gobyerno. Yun po ang characterization. Yun po, united tayo. So, in order for us to have the desired numbers, sufficient enough para medyo magdalawang isip sila sa pag-o-oppress natin, we have to keep talking and to keep talking to the citizens. Bakit? We cannot rely sa ibang tao na mag-rescue sa atin. Hindi tayo damsel in distress na, huy, military, save us. Hindi po. Tayo mag-rescue sa sarili natin. And we can do that only with the numbers. Alam nyo, kung sobrang dami tayo at alam nilang marami tayo, hindi na tayo kailangan physically gumalaw. The mere fact na marami tayo is already threatening to them. Why do you think meron silang sinisiraan ng mga politiko? Bakit sa tingin ninyo, sinisiraan nila si dating Pangulong Duterte? Kasi marami ang sumusuporta sa kanya. Okay, makinig sa mga thoughts. He can command a lot of people. Yung kunwari, kung gustuhin lang niya talaga, uy, samahan ninyo ako. Lakad tayo dito sa kalyeng ito, sabay-sabay tayo. Maraming sasama. So, kailangan nilang siraan nun. Because that number, the number of people who could possibly join him is so amazing that it presents a direct threat to them. Tayo, kung solid tayo, marami tayo, at solid ayaw natin sa Chacha, no to Chacha, and certainly not to this particular Chacha na gusto ninyong lulunin namin. That will be sufficient. Magpa-referendum sila, hindi sila mananalo. Madami tayo eh. Kailangan marami tayong makonvince. Okay? Sabi ni Ren, okay lang naman sa akin, Chacha, kung from the start na umupo sila hanggang ngayon, may nagawa sila. Kaso mag 2 years na sila, pero wala pa rin accomplishment na nararamdaman ng taong bayan. Uy, meron nung nag-umpisa ang People's Initiative. Ay! Sabi ni Sir dito,
ang masama sa mga ginagawang ito ng ating mga opisyal ng gobyerno ay magagamit na naman ito ng mga taga-kaliwa para mag-recruit. Oh, yun yung sad byproduct nga. Kaya nga, the more united we are, walang room para merong ma-recruit. Sabi ni Sinag, Amihan. Si Ma'am Amihan pala yung kanina. Sorry, I kept calling you Ma'am Amor. Anyway, sabi ni Sinag, kaya nawalan ako ng believe kay BBM. Well, many reasons. Isa doon, I don't think wala siyang alam kay Speaker. So, sabi ni Andre Nino, politicians are public servants, not kings and queens. Sabi ni Ma'am Baby, sabi nga ng iba, nabuang na daw ako kakashare ng iba sa FB. Sorry po, ma'am. Isa din kasi ako sa nabudol, kaya magawa ko lang mag-share, baka may ma-enlighten. Maraming salamat, ma'am. Uy, ano yan ha? You know, heroes come in all shapes and sizes. And sometimes, if that is what it takes, then that's what we're going to do. Sabi ni Nancy, pwede bang i-check sa COMELEC kung may pumirma para sa name ko? They should have a way to do that. Ito yung problema eh. In a regular election, hindi natin na-check yan. Ay, hindi, pwede. Kasi dun sa, kung pupunta ka dun sa presinto, tapos, titignan mo kung may bumoto para sa'yo. Yun lang. Kaso, hindi po yan yun eh. I'm not sure. Wala pa akong nakikitang rule na pwede yun. Sabi ni Tess. Gusto ko kay Ma'am Tess eh. Straight to the point. Ano na naman ang drama daw ni PBBM at close na naman sila ni Vice sa latest picture. I think, ma'am, yung sagot na dyan sa yung tawa na eh. Tawa na lang tayo, asal talo tayo dyan eh. Na, you know what ang effect niyan kasi is, dahil karamihan ng mga tutol dito sa charter change ay pro-Inday, pro-Duterte. Ina-undermine nila yung support na yon. Diba? Diyos ko pong mahabag yun. Dapat magkaroon ng botohan kung sino magiging representative na nitong bayan to para makapag-diskusyon kung paano mabaguhin sa ligang batas. Correct. Sabi ni Ma'am Chi sa public servants, parang may mali. Nakapanood ng Formula 1 race state visit daw. Sabi ni Light 00, ano kaya purpose ng bagong Pilipinas tomorrow? Wala naman magandang may Grabe, hindi ko alam kung well, actually natutuwa ako. Alam kong matutuwa ako. Diyos ko, natatawa lang talaga ako. You know, at every day, ako yung natututo talaga sa inyo, yung mga hirit ninyo, mga deadly talaga eh. Simple lang, pero deadly. Sabi ni, Chinese character. Japanese character. Sabi niya, watching from Japan, thank you sa mga explanation niyo po. At least, nagkakaroon ng enlightenment sa mga bagay-bagay about politics at sa constitution po. Yun, sabi nitong si Wellfalk. Telos nga si Tambi sa closeness nila Inday BBM uli. Bis nakita Inday. Ang hindi ko matake, yung suddenly concerned sila kay Inday. Hoy, di pa uy, kamusta ka na? May mga ganyan-ganyan pa. Tapos, si speaker, meron pa siyang, I miss her. Dude! Di naman kayo nakikirinan yan. Kailangan niya kayo nung sa CF. Hindi niya man lang sana siya binulangan. Uy, Vice, hindi po natin mapagbibigyan yung CF niyo. Binubawasan natin talaga yung budget. Wala kasi tayong kolekta. Ano ba naman yung sabihin ninyo yon? At hello, Mr. President. Ano ba naman yung sabihin ninyo? Well, it was the Office of the President who released her CF last year in 2022. It was to help her out with the satellite offices. We agreed with her proposal, and so the Office of the President joins her good intentions in ensuring that people can go to the satellite offices of the OVP so that more government services reach more people. No, di ba? Ano ba naman yun? Kung kailan kailangan kayo, di kayo mahanap. Ngayon
Yun na kailangan niyo siya, sweet-sweet na, uy. Ito naman ganyan, para namang hindi namin nakikita. Lukan pa ba tayo? Ito, sabi ni Amethyst, don't forget social ascension. Those at the bottom, dahil mas marami tayo, can bring down the entire pyramid. Sabi ni El Forma, tanggap ko po na nabudol ako, pero hindi naman ako natanso. Oy, mga taga-Facebook, umaariba sa hiritan nitong mga TikTok at saka YouTube. Umariba naman kayo, nasa na? Nasa na yung mga deadly hirit ninyo Facebook? Dapat yung mga deadly na mga hirit na mga one-liners na ganyan. Hindi yung masyado. Kasi alam niyo kung bakit? Ang pinakaayaw nila, mga nasa pwesto, ayaw nilang pinagtatawanan sila. Yung galit, kaya pa nila yan eh. Galit siya. Ganyan pa sila. Para pag pinagtatawanan, ibang level ang sakit sa ego nun. So, game. Galing-galing ng TikTok Sabi ni Giovanni sa Facebook, kung maka-miss her, nakakarimarim. Diyos ko, tumititig ba lang ibo ko? Kuya Pi, tama ba yung pronunciation ko? Hindi po. Sabi ni Benjamin Go, ang advisor yata ni Tambaloslo, si Prof. Clarita, no? I don't think nasa Congress na siya. She was for a while something in like research, which really is her forte. Parang hindi ko na po nakikita doon or hindi na po ako nasasabihan na nandun siya. Hindi ako pumupuntang Kongreso. Sabi ni Eileen, Manang Amy po, Manang Amy, pare-pareho lang tayong nagkamali. Kaya lang, mas kailangan mong umaksyon kasi po ikaw yung may kakayahan magsalita at mas may alam sa nangyayari. Mas malaki ang responsibilidad mo kasi ikaw ang nang-inganyo kay VPISD na magbise sa kapatid mo. Sana lang naniwala kami kay FPRD. Sakit! Galing ni Ma'am Ellen. Maribang Facebook. TikTok, kayo naman po. Sabi ni Aluras, and the charter change po is to revise the Constitution, which po, teka, hindi yata yun. Sabi ni, shut up. Yung sarcasm ni attorney, uy, I miss her, me. Miss her mo mukha mo. Ganun ba yung itsura ko? Grabe kayo. Ang harsh niya sa akin. Ito sabi ni Sir Nan, yung sabi ni Baby M na si Inday is testing the waters, tapos nakayapos after, mukhang gumagana nga. Aray! Sabi ni Cecile, dili na madala si Inday, anang, miss her. Basang-basa na ni Inday mga galaw ni BBM and Tambi, no more budol moves. Di ba? Kayo. Hoy, TikTok, nasa na yung mga gagaling mo? Sabi niya, naman, shut up. Alam ko na yung mukha mo. Yung mukha mo ay addressed kay, hindi sa akin. Naman, gets ko naman yon over. Sabi ni Jifeng, I heard the jingle po, bagong Pilipinas, walang isang salit. Pagalingan, nahiritan tayo. Sabi niya, ma'am, ano ba to? Sabi ni Jundi, mag-senador ka na madam para makabawi ka sa amin. Laki na pala ng utang ko sa inyo. Bilyon-bilyon. Yun yung kailangan para tumakbo. Ano ba kayo? Sabi ni Ignis, I believe 100% Senator Amy. Kasi hindi niya isisugal ang pangalan ng pamilya nila para lang sa pansariling politika lang. Genuine po ang heart at intention ni Senator Amy at mismo si VP Sara ang nakafeel ng mabuting puso niya. You're welcome. KC. Okay. Ay, maganda. Sabi ni Chisas, tama po yun. Kasi tambaloslos ay walang isang salita sa Tagalog. Galing ng double meanings mo. Sabi ni Abram, I miss her kasi nangunguna sa surveys, baka ma-people power. Ayun. Teka, parang kailangan ng hasa ng ating sarcasm ngayong araw na to Sabi ni Bong Nelon,
Bagoong Pilipinas, nabudol din kami. Ay, nako. Sabi ni Ma'am Fe, nakakatindig ng balahibo, drama ni Kuting at Tambi, nakakarimarim. Sabi ni Alberto, Inday is wise as a serpent and gentle as a dove. Hindi nila mapapaikot si Sara sa kanilang kalokohan. Naku po. Sabi ni Light, panahon ngayon para nagaya sa matuwid na daan, puro publicity, parang nagaya sa, oo nga eh. Totoo lang. Sa totoo lang, parang, ay, ewan ko, parang gusto nilang palabasin, itong bagong Pilipinas, ito na yung launch ng Marcos administration. Ito yung launch of the Marcos brand 2 years after you took your oath. Ano ba? Bagong Pilipinas! Mag-launch tayo sa Luneta! 2 years na kaming nakaupo, ngayon lang kami nagka-idea kung paano namin gagawin ito. Pero sa totoo lang, patsi-patsi lang po yung plano na ito. Wala lang kaming magawa para mapakita sa taong bayan na meron kaming ginagawa. Ay. Yung totoo talaga niya, meaning ng tambalos-los kasi, yan si, ay, grabe kayo, huwag naman yung ganun, body parts. Sabi ni Sir Nano, remember ko yung noy-noying, dati PlayStation lang, ngayon concert at F1, mas magastos to. O nga no. Dati, oras lang ng taong bayan. Ngayon, oras at saka pamasahe, ganun ba? Sabi ni Light, 00, don't forget, Inday is a lawyer, di pwede gawing tanga. Guys, taas naman ng nyo masyado sa pagka-abogado. Maraming abogado na hindi magaling. I'm not saying it's Inday, pero magaling si Inday, period. Whether abogado siya o hindi. Ay, kay Ma'am Delcy, di daw dumadaan sa feed niya yung live ko. Ma'am, kailangan nilang basta comment for something like 15 days consecutively. Share, tsaka basta maraming comments, maraming reactions for consecutive days, something like 15 days. Mag-restart daw yung inyong algorithm. Sabi ni Yerd, ang taas kasi ng survey kay Ma'am VP pagka residente 35 plus IDKE, 22 lang karamdam sila ng lalong tumataas ang lipad ang anak ng Agila galing sa Davao, Duterte pa rin forever. Sabi ni CJ, eto. Sabi ni CJ sa YouTube, in quotation marks, if I cannot win a national position, I will change the Constitution. Sabi nila ni Donald Duck. Sino ba si Donald Duck? Ayun na naman kayo. Meron na naman kayong nickname na hindi nyo kinikwento sa akin. Sabi ni Magnificent, nakasurvive tayo kay Pinoy. Sana makasurvive din tayo kay Kuti. Sabi ni Ma'am, Nina Ignis, budol Pilipinas, budol lahat. Yan ang demokrasya. Sabi ni Moon, sabi sa news, di daw required umattend bukas mga government agencies. Kami nga, mandatory, may pabas pa. Diyos ko, lokohan na naman. Pakisabi, nabudol na nila tayo once, hindi na tayo magpapaulit. Pag sinabi nilang, no, hindi kasama ang government. What? That's not true. Di, pag nakita ko yung mga bus na yan, nasabi ko sa inyo, mapicturean nga. Sabi ni Popoy, Best Actor at Supporting Actor si PBBM at Tambi. I wonder kung sino si Best Actress sa side nila. Naisip niyo ba ang naisip ko? The lady behind is hiding behind. Who's behind? I think po, sabi ni Light, it's because of the Dutertes na PBBM won. Ano pa nga ba? Yung rehabilitation of the Marcos name happened only in the Duterte administration. Aba, sa tingin niya, maaasahan niya si Pinoy na siya yung gumawa ng ganito para manalo, si PBBM? Di ba? Di ba? It was President Duterte who allowed the Marcos burial. It was President Duterte who retold the narrative, who recast the narrative. It was President Duterte who said, si Amy, tinulungan ako niyan. Yun nga lang. Ngayon ko lang naisip na bakit hindi si PBBM ang ginawang running mate ni Presidente Duterte noong 2016.
Sabi ni Borge Viper, 180K lang votes nakuha niya, hindi pa national, pero kung umasta daig pa presidente. Totoo yan, 180K? Hindi siya naka 1 million? Totoo ba yan? Can somebody please confirm? 180,000 votes? Sino yung sinasabi niyong 180,000 votes? Si congressman? Parang, hello, di siya mananalo kahit party list? Kaya nga, Paulo, ang tanong ko, bakit ayaw niya? Hindi niya sinabi eh. Sabi ni Andy, nung nakaraang eleksyon, isa rin ako sa namumuno sa pagsigaw ng bagong Pilipinas dito sa Winnipeg, pero hindi pala. Yun pala, bagoong na naman ang Pilipinas. O hindi. Bago nga ang Pilipinas. Bagong walang Duterte. Hay. Nabagong lahat. Nawala yung Duterte touch. Nawala yung continuity. Nawala yung gana natin na makilahok sa national discussion, yung gana natin na makatulong sa gobyerno, yung gana natin, uwi na tayo, gusto ko na dito sa Pilipinas. Finally, last two questions. Sabi ni Victoria Cruz, testing the water. Yan did siguro sa launching ng Pilipinas after sa paninira campaign kay VP at Duterte family. Oo nga eh. Testing the waters. Ang tanong, bakit si PBBM ang nag-i-explain dun sa sinabi ni VP Inday? Bakit siya? What is he trying to prove? He's trying to prove na, uy, kasi sabra kaming friends, kaya alam ko what she's thinking. Or nag-usap kami, explain niya sa akin, yun ba yun, yung subtext doon? Kaya, uy, miss yun ah. Kala naman, sabi ni PBK, kala natin kasi upgrade ng kombi ng Duterte and Marcos touch, yung pala. No, touch. Ay! Sabi ni Tej, assuming lang daw po si PBBM. Talaga? Si Speaker, 180K lang ang boto niya. Sa senatorial yan? O dito sa congressional district niya? Sa district niya. Akala ko dun nung tumakbo siyang senador, grabe, hindi naman, yan, dun ako nagduda. Sorry naman po, hindi ko na basa ng maigi. Sabi ni CJ, sobrang bagsak siguro ng survey ni BBM kaya nagpa-kick off rally at ma-push yung charter change niya. Tingin ko, they can only game the system for so long. Yung after a while, iiral na yung dissatisfaction na nararamdaman natin. Tingin ko kumakalat na. So, yan ang tandaan ninyo. And that's the good news here. Why do they are doing all of these things. Paninira, kick-off rally, achuchuchu, ganyan. Gimmick-gimmick, mga branding campaign. Ganyan. They're only doing that kasi they're worried about something. Bakit ka gigimik kung maayos yung patakbo mo, mahal ka ng mga tao? Yeah, every day, just going to work, that's good campaigning already. Tapos meron ka ma-announce, this week, we're able to do this. Thanks to the efforts of so-and-so and so-and-so. From now on, Filipinos will never have to achuchuchu. Nakikayang bagay yun para sa kampanya. Yung linggo-linggo or every other week, meron kang i-report sa taong bayan, uy, inumpisahan namin to. Gumawa kami ng ganito. Ang susunod niyan, ganito. Kasi ito yung gusto namin ma-achieve. So by 2026, may ganito na po. Kailan natin naumpisahang ma-miss yun? Kasi ako, matagal ko nang nakikitang walang ganun. And so now, aware of the fact that they're not getting any pogi points. So, kailangan gumimik. Ayun yung inis ko. Bakit gimmick? Walang replacement for good, honest, hard work for the people. Bakit kailangan bago ako gumalaw, kailangan mag-design ako ng brand at saka logo and say, Bagong Pilipinas. Nang sa gayon, they can identify all my achievements to Bagong Pilipinas. Naggastos kayo, nag-waste kayo ng 2 taon para sa brand ninyo. Kung trinabaho nyo na lang yun, kung yung perang nilalaan nyo dun sa mga gimmickry ninyo, ibinigay na lang sa for rural health centers or for health centers na malagyan to para, nasan yung scholarships ng mga
mga doktor natin, prioritize nyo ba yun? Sinusupplement nyo po ba ang PhilHealth para magkaroon tayo mas maraming doktor, mas maraming nurses, mas maraming healthcare workers, nang sa gayon, sa bawat distrito, bawat barangay, meron tayong rotation na doktor? Aba, willing na willing kayong gumastos ng 20 million? Sa isang taon, pwede ng sweldo natin sa doktor yun na. Willing kayo ibigay yun para dun sa inyong pipitsuging charter change? Hindi pipitsugin, sorry. Ambisyosong charter change? I'm amazed. Actually, I'm appalled, but syempre ayoko masyadong makasakit. Kung binili nyo kaya ng bigas yan, sa mga local farmers, yung 20 million each na yan, kung naglaan na lang kayo na, oy, farmers, bibiling ko na lang sa mataas na presyo, kesya yung magbenta kayo ng palugi doon sa mga middlemen. Ito para naman may kita kayo. Tapos makabibigay namin ng mura doon sa mga sa mga consumers. Ano ba naman yun 20 million. Kung nilaan niyo para sa school buildings, yung kakulangan natin, ilan na ba? 4,000 ang kulang natin na school buildings? Inuna niyo pa charter change talaga? Kung naglaan na lang kayo para doon sa mga trend, nuna nyo talaga yan? Ang mapapala namin, taong bayan, what do we get? Dyan pa lang sa People's Initiative, kitang-kita na yung self-interest ninyo, palakasin ng Kongreso. As if. Sabi ni Lito, seryo, kasalanan to ni PRD, masyado tayong inispoil, nakakamiss talaga. Alam niyo, gustong-gusto kong nababasa yung mga ganyan. Alam niyo kung bakit? Galit na galit yung kanilang mga trolls dahil hindi na naman sila kikita. Diba? Sabi ni Borge Viper, 26, mas gusto ko yung PI ni Tatay Digong, ang lutong. Mas maganda siya magluto nun. Parang ukoy, di ba? Pero may juicy inside. Crispy on the outside, juicy on the inside. Sabi ni Dennis Basaysay. Alam mo, Dennis? Alam niyo kung sino. Sabi ni Dennis Basaysay, huwag niyo i-compare si PRD, magkaiba sila ng diskarte sa pamamalakad ng gobyerno. Huwag daw i-compare si PRD kay PBBM, magkaiba sila ng diskarte sa pamamalakad ng gobyerno. Almost word for word. Alam mo kung sinong kinukot mo, Dennis? Alam mo ba kung sino ang unang nagsabi niyan sa pagdidepensa kay PBBM? Alam mo ba kung sino yon? Ha? Yes. Itong clue mo, dati siyang press secretary. Kaloka ka. May tram system ba ang Pilipinas dati? Teka, na-miss ko. Sino yung nagtanong noon? Medyo off topic. May tram system ba daw ang Pilipinas dati? Yung Tranvia po is a tram system. Yes po. Kalahirag yun sa ilang trabaho. Sabi ni Red and Green Dude, ipasok ang ICC habang buhay pa si, ay nako, okay, nasa na yung mga moderators ko, hindi kayo nagtatrabaho. Ay nako. Okay, ayan. Sa tingin niyo bibigyan kita ng space dito. Kamali ka. Sabi ni Sir Nan, magkaiba nga ang pamamalakad ni PRD at BBM. Yung isa nakikipag-usap sa tao, yung isa nanonood ng concert. Grabe, oy, TikTok, natatalo na kayo ng mga taga-Facebook. Ang lulutong na ng mga hirit nila. Uy, sabi ni Ogie sa YouTube, PI, Pinsang's Initiative. Grabe, nung una, ang sinasabi ng Senado, Peking Initiative. Ito, Pinsang's Initiative. Mas gusto ko yata to. Diba? Ito, sabi ni Pipay, daig pa daw si Michael Jackson sa kanyang world tour. Darling, Taylor Swift na po. Okay, yan. Hi kay Ma'am Tess Alovera Yap. Thank you for educating the Filipinos on PI. Uy, maraming salamat ha.
Yes, yeah, matulog na ang lahat. Anong oras na? 11:42. Ginabi na naman ako. Kakadaldal dito. Mag-workout pa ako. Late na naman ako matutulog nito. So maraming salamat po sa lahat ng nagpadala super chat, super stickers, stars, diamonds, hearts, roses, etc. Para dun sa mga nagtatanong kung pupunta akong Davao, pupunta ako pero hindi po bukas. Wala po ako dyan bukas. I have work. So, and I have to be somewhere on Monday, and it's very, very important. My schedule for Davao is soon enough, kumbaga. So, thank you very much, everybody. Once again, tiniis niyo na naman yung sarcasm ko at nilampasan. Ang galing, grabe. Sobrang thank you very much for what we do. Bukod sa nakaka-relieve kayo talaga ng stress. Masusurvive natin ito eh. We need to stick together and kaya ingat kayong lahat. We can't afford to lose each other. We need to, sabi ni Ate Jennifer, magtiisan tayo. Sorry po, mag-workout ako ng puyat. Grabe. So, maraming salamat. Ito sabi ni Ma'am Marifi, buset, sabi ko safe ng bansa for 12 years straight kasi Marcos then Duterte, hindi alam kasi na. Ayan, okay. So, ito, yung mga samahang nanabudol. Mano nga mag-ingat-ingat ang lahat, ha? Huwag po kayong magkakasakit. Ingatan ng sarili, kailangan kayo ng bayan. Kailangan ko kayo kasi yung daily dose ng hiritan ko nandito nang gagaling. Okay? Sabi ni Magnificent, having this admin is like facing a zombie apocalypse. Ang daming zombies dun sa sa Batasan. Alam nyo, pag nag-zombie attack sa Batasan, gugutumin yung zombies. Ano ba kayo? So, okay, maraming salamat. Yung mga maglalaba pa. Ayan, sino Ma'am Evelyn, maglalaba pa daw. Nag-workout pa ako, hating gabi, nakakaloka kayo. Maraming salamat. Bukas ulit, kita-kits. Kanina, nag-live ako for TikTok exclusive. Bukas, ang live exclusive naman sa YouTube. Join kayo, malamang hapon. Kasi mapupuyat na naman ako. Maraming salamat. Ingat-ingat ang lahat. Kailangan